unfortunately, yung society natin, hindi talaga sila pa 100% accepting sa mga kids with special needs. Yes. Or even adults with special needs. Foreign concept pa rin siya. Ang alam ko nga lang ADHD, yung hyper. Yun pala, may isa pang type. Yung opposite naman ng hyper na laging lutang. Ganon siya, yung daughter ko, na parang may sarili talaga siyang mundo, nagdi-daydream siya. Pinaka na-bother pala ako sa diagnosis niya is, kapag hindi daw na-address yung mga ganyang conditions ng bata, pagtanda niya, like let's say mga 18, it can lead to Ay, talaga? Oo. Hello, welcome back to the Mental Health Ka Dyan podcast. And in this episode, this is gonna be a different experience kasi with our previous topics, we've been speaking to experts. Now, I'd like to remind you na one of the goals of Mental Health Ka Dyan podcast is to also bring support to those who are around the people who are diagnosed with mental health issues. So, these are the support system. And I have a great guest with me to talk about that. Kasi this guest is a mom and isa sa mga anak niya actually is diagnosed with mild intellectual disability and also ADHD, which is the inattentive type. So, ayun, we just want to create a safe space for moms who are also undergoing through this kind of situation. So, let's welcome Cheryl Dumale! Hindi lahat ng bata same speed ng learning, same pag-pick up ng mga information. Iba talaga. Kaya, iti-take ko na rin yung opportunity na yung mga teachers din, buksan nila yung isip nila na hindi pare-pareho talaga ang bata. Ano yung process ng acceptance mo doon? Kasi yung na-mention mo din na parang hindi siya agad acceptance, di ba? There's a process. So, paano ka dumating sa ganung point and how did you go through it? Actually, Mental health ka dyan. I know it can be a tough discussion. And also, yun nga, I would like to know a lot of things about handling and also siguro yung accepting yung ganong diagnosis ng anak mo. Yeah, Pero true. before we go through that, I want to know, how are you now? How are you now as we talk about it? okay naman. In general, okay naman. And tuloy lang. Actually, nothing special. Yun, nagre-record din kami ng podcast, tapos in production pa. So, side project, yun, do something creative din para maiba naman. Okay, ayan. So, let's start siguro na by asking question, how is it like to be a mom of someone who's diagnosed with, yun nga, mild intellectual disability and ADHD? Yeah. Ang masasabi ko lang, siya, roller coaster ride talaga. As in, talaga, may highs and lows talaga siya. Kasi yung condition ng daughter ko, hindi siya halata. Like, hindi yung unlike sa ibang kids na pag na-diagnose talagang halata mo na may special needs yung bata. Pero yung kanya, nakakausap mo siya ng normal. Yun nga lang, yung struggle niya is more on social and sa academics. Talagang, way below average talaga yung niya. Kaya, lalo na ngayon sa schools natin, 'di ba, para meron tayong grading system. So doon siya nagsa-struggle yung maka-keep up doon sa grading system na standard. Yun Okay. doon siya nagsa-struggle talaga. Ilang taon siya na-diagnose siya? Na-diagnose siya matagal kasi ang daming test. Tapos inabutan pa kami ng pandemic. So mga 8 na siya na-diagnose. 8 And years she's old. how many, yung years old niya ngayon? 10. Oh, okay. Tapos nalaman ko na may something sa kanya, mga 4 years old siya. 4 years old pa. Early. So, ano yung symptoms? Good thing early. Symptoms, hindi nalalayo sa autism actually. Talaga? Siya, may eye contact siya, yun yung difference. Pero, napapansin namin sa kanya, hindi siya expressive, hindi niya masabi, unlike any normal 4-year-old. Ang pinaka-turning point namin, kasi yung husband ko nung una, medyo in denial siya. Ako nun din naman, medyo, pero mas nauuna yung, mas priority ko na parang, kailangan ko na malaman ano bang meron. Parang ganon. Though, hindi ko alam kung saan ako unang pupunta. Kasi hindi naman natin to Anong kabisado. year yung 4 years old? Kasi parang hindi pa ganun din. 2019. 2019. Okay. So, parang hindi pa ganun din ka paakyat yung awareness when it Hindi comes pa. to mental Wala health. pang mga reels noon. Wala pang mga mga like this, mga podcast. Wala masyado. Doctors, yun. Doctors na bibigyan ng information pero hindi rin naman tsaka hindi siya open pag-usapan yung mga ganong topic. So, ang nangyari kasi noon,
parang yung teacher niya nung kinder, may nahalata na sa kanya na parang iba yung iba, 'di ba sa class makikita mo naman yung mga bata pag magkakasama may naiiba. So sinabi nila sa akin yun nung parang parent-teacher conference. Nagulat sila actually sa reaction ko. Sabi ko kaagad, okay, anong gagawin natin? Yun yung una kong sinabi kasi ako siguro by nature action taker din talaga ako na wala akong sinasayang na oras. Yes. Ayoko magsayang ng oras. Although sa mind ko, oh my God, paano to, ganyan. Paano i-navigate tong buhay na ganito na once ma-prove na namin na may condition talaga siya, mag-iiba talaga yung lifestyle namin. Tapos yun, sabi ko, buti na lang, the school is so nice na talagang nag-refer ng mga therapist, therapy center. May contact sila na nakaabang. So, pinuntahan ko kaagad yun. Nag-inquire ako isa-isa dun sa listahan. Talaga kung sinong available, anong schedule na mag-fit sa lifestyle namin, ganyan-ganyan. Tapos, yun, nagulat sila actually kasi daw, to be transparent daw sa akin, marami na raw silang nasabihan na ganong magulang na may something sa daughter mo, son mo, ganyan. Pero usually, iba yung reaction, negative. Parang ako lang daw yung nakausap na okay, anong next step? Parang very accepting na. Pwede ko sabihin in-accept ko kaagad, pero nagahati parang, oh my God, anong gagawin namin? Parang gano'n. Parang hindi ko pinahalata na nag-worry ako. Parang mas inuna ko yung pag-accept. Although may disadvantages din yun Kasi parang for me, kumbaga hindi ko na-process yung na magbabago na yung buhay namin. Na, kumbaga, hindi naman kumbaga pag may nangyari, hindi ka naman lang nakapag-grieve. Parang gano'n. Parang wala, diretso-diretso ako agad sa action talaga. Kasi, ang mindset ko noon was, gusto ko matapos to, gusto ko malaman, matapos na to, baka gumaling pa siya, which is wrong. Hindi pala ganun dapat. Pero, tama lang din na nag-take action ako. So, ayun, naghanap kami ng mga therapist, developmental pedia, then, boom, pandemic. Nabitin sa therapy, Pero nakapag-start na kayo ng therapy before? Nakapag-start kami, oo. Nakailang sessions sa kayo? November kami nag-start. So, November 2019 kami nag-start. Kasi November din yung PTC. After 1 week, nag-start na kami. Kahit wala pang diagnosis, ang pwede namin gawin, kahit walang occupational therapy, yun yung sinabi sa amin nun. Well, I don't know everything naman that time. So, ako naman, para sa akin, yung mga teacher, yung mga parents before me, sila yung expert. Kasi hindi ko to alam. Hindi talaga to alam. So, yun, nag-occupational therapy muna siya. November yun. And then, pandemic was March, di ba? March 2020. So, mga 4 months lang. Tapos, nabitin talaga. So, parang, oh my God, ano gagawin natin? Kaka-adjust lang natin. Panibagong adjustment na naman. Parang, ano gagawin namin? So, yun. So, doon ko nalaman na ang therapy pala is an essential need, essential services. So, lumipat kami ng therapist kasi yung therapist pala namin na parang hindi pa nag-grant yung license niya. Kaya, pero pwede na siya mag-simula. Pero yun nga lang, hindi siya makapag-diagnose, mga ganun-ganun. Then, pagka pala yung center mo is licensed, hindi ka pwede magsara pa during pandemic. So, nakahanap kami. Ay, gano'n. Good thing nakahanap kami ng kapalit sa Antipolo Anong month area. kayo nakahanap? Parang April na. Ay, tagal din. Kasi nagdalawang isip ako. Sabi ko, may tatanggap kaya? Pandemic. So, na-delay, ganyan. Pero yun nga, kasi ang hirap talaga. Kasi hindi kami nagkakaintindihan sa bahay. Like, yung turning point pala, before kami mag-seek ng help was, one time, yung daughter ko may sugat. Na dumudugo na pala. Hindi lang konting dugo tumutulo talaga. Hindi niya sinasabi sa amin. Hindi niya masabi sa amin. Ay. Yung husband ko yung, oh my God, ano yan? Parang doon na, parang tinignan namin yung anak namin, ba't di niya masabi? Ba't di niya masabi sa amin? What if wala kami? Diba? So, buti na lang ngayon. Sige na, sabi ng husband ko, kontakin mo na lahat ng kukontakin mo. Tanungin mo na lahat ng tatanungin mo. Magkano, saan, kailan, yun, doon na kami okay, at least same page na kami. Kasi nung una, pag nagsasabi ako na, parang may napapansin ako,
wala yan, ano ka ba? Parang, di ba initial reaction? So, Yes. yun, medyo yung, muntik na kaming hindi mag-same page, pero buti na lang, it's really important talaga pag yung parents, same page. Kasi, working as a team kayo. Oo, Ganon. yes. Tsaka kumaga parang kayo talaga yung support nung bata. Wala namang iba oh. Oo. Oo. So, talagang kayo yung kailangan gumawa ng paraan at saka kayo yung first of the ones who should accept it Oo. kahit mahirap. Pero yun Diba? nga, hindi lahat nagagawa. Oo. Akala yes, ko, totoo. parang yung mind ko pa, I live in an ideal world na kailangan tanggapin nila. Pero yun pala, hindi pala ganun kadali. Yes, yes. Hindi ganun Oo. kadali. Mm-mm. As in. So, yun. Pero ano ba yung mild intellectual disability? Yung mild intellectual disability, ano siya, kaya siya na-categorize na mild kasi sabi nung psychologist ng daughter ko, na-detect ng maaga. So Na-intervene it could ng have maaga. been worse. It could have been worse daw. Na-diagnose siya 8. 8 siya na-diagnose, pero yung therapist kasi nag-start maaga 4. Ay, wait lang. So, 4 nagpa-consult na kayo? Oo, nagpa-consult na kami sa mga occupational therapist, pero hindi pa kami nakakabook noon ng psychologist, developmental pedia, kasi nga, usually, those people, those professionals are always fully booked. Yes, Like, oo. 2 years ahead, 3 years ahead. Oo. So, saan kasi singit, di ba? Pero, might as well start the therapy na habang naghihintay. So, yun yung ginawa namin. So, okay, if siya, it could have been worse. Anong age yung parang medyo hindi na siya mild? Ang sabi nung psychologist namin, pag late na raw pag 9 years 9. old. Kunyari, for us, 4 years old kami, napapansin na kami. So, we went to a specialist agad. Pero kung pinalipas namin yon like, wala yan, ma-outgrow niya rin yan. Hanggang sa umabot na ng 9, 10. Oh, kaya It could have been worse. Oh, yun na, I late see. na. Kasi, okay, so yung symptoms would be different from kung ano yung nakikita mo ngayon if hindi siya agad na diagnose. Ganun yung mangyayari. Maaari. And siguro, yung social skills niya, Oo. baka hindi talaga maging at par man lang. Oh, I see. Kasi may mga parents ako na nai-encounter na parang may napapansin sila sa anak nila. Pero, syempre, it's not easy to accept, diba? Oo, oo. So, kumbaga parang others are saying na, hindi wait lang tayo ng enough time. Tingnan natin at a certain age, baka okay na yan. Kasi may mga bata rin naman na parang late bloomer, diba? totoo So, yan. yung iba, parang inisip nila baka late bloomer lang. So, they wait for how many years, ganun. So, ano yung ma-advise mo for those parents na medyo napapansin na nila pero hino-hold back nila? Because iniisip na nila na baka ay late bloomer lang. Well, kasi yung mga ganong thinking, nai-influence yan sila ng iba't ibang tao. Oo. Like, I should know kasi takot din ako ma-judge eh. Takot din ako ma-judge ng ibang tao na, ba't ganun yung anak mo? Parang ganun, di ba? Kasi, grabe, unfortunately, yung society natin, hindi talaga sila pa 100% accepting sa mga kids with special needs. Yes. Or even adults with special needs. Hindi talaga foreign concept pa rin siya. Even sa schools. Na hindi lahat ng schools accepting. They can include, pero they cannot fully accept. Yes. Like sa mind nila, parang, di ba, may ano pa rin. Ang advice ko talaga, since you're the mom, you're the parent, follow your instinct. Yes. Wala akong, yun lang talaga. Yun, ako, well, by nature din, ako, pag gumalaw ako, through instinct din madalas. Pero, lalo kasing malakas ang instinct mo pag parent ka eh. Yes. So, kung feeling mo, may napapansin ka na sa anak mo, pwede ka namang mag-consult nang di mo sinasabi sa iba eh. Oo. Like, kunyari, yung mga lolo't lola, for sure yung mga older people, may mga insights yan na, hindi yan, ano lang yan, ganyan. Pero ikaw, as a mom, as a parent, may instinct ka na, what if, ano man pa to? What if hindi to maano agad, hindi ma-address agad? Tapos, it might be, even worse. Lalo na yung sa amin, babae. Like, I thought of the worst. Like, tipong, ganito guys tipong, what if mamolestya siya, tapos hindi niya masabi. Yung gano'n, din talaga, babae siya eh. So, ayun, yun yung mga, actually yun yung number one kong inisip na, although hindi naman ganun yung environment na kinalalakihan niya ngayon, pero, Those are the possibilities. possibility eh. Diba?
kanyari, nasa school, di mo masabi. Or gathering, di natin masabi. So, pero unfortunately naman, wala naman. So, yun. Follow your instinct talaga. That's number 1. Number 2, ang hirap, pero ako kasi yung tipo na wala akong pakialam sa sabihin ng ibang tao. Yes. Like, unang-una, hindi naman kayo yung magulang. Hindi naman kayo yung bumubuhay sa kanya. So, kami lang dalawa ng asawa ko yung may karapatan mag-decide. So, feeling ko, i-exercise nyo yung thinking na yun na kayo lang ng partner nyo o ng husband nyo yung may karapatan mag-usap tungkol dito sa issue na nyo sa anak nyo. Kasi, I've witnessed a lot of parents na nai-influence ng mga older people, elders na, hindi yan, ano yan, gagaling din yan, or magsasalita din yan, ganyan. Pero what if, may may condition na pala, di sana na-address yun ng maaga. Yes. Tapos magsisisi sila na nakinig sila sa iba, diba? Always, yung may magkaroon kayo ng autonomy sa buhay ninyo na kayo yung may hawak ng nyo. Tapos advice ko? Number 3, communication talaga. If you're a single mom na wala kang partner, medyo mahirap i-apply yun kasi ikaw lang mag-isa. Pero kung may partner ka, mag-usap kayo and make sure malinaw, nasa same page kayo kung anong gagawin nyo. Tsaka, actually minsan, ini-imagine ko, what if single mom ako? Tapos ganito. Tapos yung utak ko lumilipad. Sabi ko, what if ako lang yung nagpupunta ng therapy? What if, nag-grab lang kami, nagko-commute. Kasi yung husband ko talaga, ultimate, driver. As in, kahit saan namin Shout out. Shout out sa aking mahal na asawa. Yes. Sobrang uliran na since 2019, lahat ng therapy sinasamahan niya kami. Like, minumove niya yung schedule niya. So, hindi lahat ng partner ganun eh. Yes. Hindi lahat, pinaprioritize yun. So, ini-imagine ko minsan, what if, oh my God, hindi ko to kaya. Hindi ko to kaya mag-isa. Tapos may anak pa kaming isa. Kawawa naman na neglect. So, ang hirap talaga. So, cherish your partners talaga kung meron man. Tapos, find time na umalis din kayo doon sa issue. Na mag-date kayo for your mental health, ganyan. Since, kailangan nyo yun pareho kasi kung yung nanay, ang nababurnout yung nanay, nababurnout din yung tatay. Yes. Kasi pareho kayong magulang. Tsaka pareho kayong gumagastos. Tsaka pareho ng kondisyon yung anak ninyo. Anak niyo yun pareho. So kung concern yung nanay, mas concerned din yung tatay. Kasi minsan may mga na parang nagko-compete eh. No, mas marami akong ginagawa kasi sa kanya. Mas marami akong hindi. It doesn't help. Yun. Yan. And yun nga, kudos sa mga husbands who are really doing their grabe. job. Oo, sobra. Kasi syempre, parang, ngayon nga, may awareness na about, yung hindi dapat lahat salo ng mom, lahat ng... Shared responsibility. Yes, And ng community din. Yes. Na nakapaligid. Yun. Okay. So yun, going back dun sa intellectual disability, ano yung symptoms na nagmamanifest? Nung nag-aaral na siya ng grade 1, lagi siyang, hindi talaga siya makasabay sa academics. Like, simple math, hindi niya magawa. Tapos parang, yun, di ba, ADHD. Ang alam ko nga lang ADHD, yung hyper. Yes, ako yun lang din. yung alam ko. Yun pala, may isa pang type. Yung para opposite naman ng hyper na laging lutang. Ganun siya, yung daughter ko, na parang may sarili talaga siyang mundo, nagde-daydream siya. So yung... gano'ng katagal yun pag nagde-daydream siya? Kailangan mo talaga i-call yung attention niya or else wala siyang ma-achieve. Ay, gano'n. Kunyari, sa bahay, nagsasagot siya ng assignment. Oo. Yung, kunyari, dyan ka lang answer this, answer that. Yung ina-expect ko, pagbalik mo tapos na, ganun pa rin siya. Ay, gano'n. Oo, ganun yung niya, yung mga signs niya. Tapos, kakasabi ko lang sa kanya na ibigay niya sa akin yung bag niya dahil dadalhin namin yung bag niya. Wala, hindi niya naalala. Ay, gano'n. Seconds lang. Siya, executive function yung challenge niya. Meaning? Meaning yung mga organization. Gano'n. Oo, na nagre-reflect sa academics. Oh, I see. Oo. Pero yung school niya, hindi siya school for Traditional school siya. Traditional school.
How's the experience? Nahihirapan siya actually sa academic. Actually, next year, baka i-homeschool namin siya kasi buti na lang nakakapag-express siya ng nararamdaman niya dahil sa therapy. Dahil sinasabi niya na, Mom, I'm burnout. Ay, sinasabi Niya talaga, I don't like learning in the classroom. Yun pala, ang creative niya pala. Ang gusto niya is mag-swimming, magluto, na-express, mag-dance, na-express niya yung desires niya. Oo. Hindi niya, may mga bata pala talaga na hindi talaga nakakatagal sa 4 na sulok ng classroom. Oo. Actually, Ganun siya. yan ang something that I'd like to also raise awareness Oo. of. Kasi nga, di ba parang sa generation natin, we think that it's black and white. Yes. Na parang ito lang yung learning curve ng bata. Pero hindi siya kahit ngayon matatanda yung may learning curve din eh. What more pa kaya yung mga bata? Yeah, Kaya it's important na nabibring up mo yan ngayon. Kasi minsan, nalalabel agad yung bata na parang walang ano yan, parang bad word, na parang Tamad. Oo, Bobo, ganon. ganon. Oo, nalilabel sila ng mga ganon. When in fact, meron lang silang ibang creative outlet na if you let them, baka dun sila pa mas mag-shine. Oo, yun yung nakikita namin ngayon. Kaya, hindi na namin din pinilit na, for example, nag-express na siya ng ganyan, hindi na namin negotiate na, sige na, pumasok ka na. Oo. Mag-school ka na. Pero nung in-offer namin yung option na homeschool, okay lang sa kanya. Like, okay, ganun lang. Open siya. Tsaka totoo yung sinabi mo talaga na hindi lahat ng bata same speed ng learning, same pag-pick up ng mga information. Iba talaga. Kaya, iti-take ko na rin yung opportunity na yung mga teachers din, buksan nila yung isip nila na hindi pare-pareho talaga ang bata. Kasi noong panahon na, actually, backstory, nakikita ko yung sarili ko sa anak ko. Parang ako siya doon, nung edad niya, na nalilabel na ako noon na bobo, mahina, or tamad mag-aral. Pero hindi nila alam, kaya ko naman mag-aral, pero hindi lang yung aral na ginagawa ng iba. Oo. Na tipong dati binabawalan na ako ng mom ko na, pag nag-aaral ka, dapat walang music. Oo. Pero hindi niya naiintindihan. Mas na-absorb ko pag may music. Oo. Tapos, hindi niya naiintindihan na na-absorb ko yung mga bagay pag tiniturn into stories. Yung hindi yung ano lang, ito lang, yan, identification. Yeah, may mga ganun lang. For example, yung may isang mangga si Juan, mga ganun mga story in concept of math. Ganun yung brain ko noon. Kaya lagi ko rin inaalala na ganito rin ako dati. Pero ang swerte ng mga bata ngayon na may batas na about inclusive education, tapos meron na rin mga support system. Pero yun nga, baby pa yung acceptance. Yeah, that's why we have to raise more awareness pa. Kasi ang pinaka na-bother pala ako sa diagnosis niya is kapag hindi daw na-address yung mga ganyang conditions ng bata, it can lead to, pagtanda niya, like say, mga 18, it can lead to suicide. Ay, talaga? Oo. Nakita ko sa diagnosis mild lang to, tapos may ganun. Pag hindi talaga na, naagapan. Like, that's why parents should hear this. Oo. Kasi, pag, depression, tapos mga thoughts na hindi magaganda, tapos, they have the tendency to break the law. Ganun. Yung mga, pag hindi na-address habang bata. Kasi yung daughter ko, meron din siyang rage issues. Ay. Kasi nga, creative siya. Pag hindi niya nailalabas yung creativity niya, nagagalit siya. Kahit kunyari, nagalit siya na sinaway ko siya sa ibang bagay, yun pala, iba talaga yung kinagagalit niya. Parang gano'n, kailangan niya ng outlet. Nalilito siya kung saan niya ilalabas. Okay. Yun. So, nung nabasa ko yun, dun sa diagnosis, that was like 30 pages of explanation ng psychologist. Comprehensive psychological evaluation. Mahal. Hindi ko ba na nosebleed? alam niyo ba guys kung magkano yun? Sobrang, yung test na yun is like 35,000. Grabe. Is one session? Or 2 sessions. Each 35? Hindi. Yun na. Hinati yung session sa dalawa kasi kailangan ma-check talaga yung bata eh. Tapos nakita ko yung mga diagnosis ng doktor na
ito yung mga senaryo pag hindi ito naagapan. Ito yung mangyayari pag tanda niya. may ganong scenario. May mga binigay na ganun sa amin. Okay. Nung nabasa ko yun, oh my God. Hindi to Shock ka pwede. na. Hindi to pwede. Oo. Kasi, kaya pala din may mga ibang batang prone sa suicide is mayroon silang mga hindi na-address na feelings or thoughts. Kaya minsan yung anak ko pag nagagalit, inaalaw na lang namin magalit. Yes. Pero ano yan ang interesting kasi nung sinabi mo yan, kasi may client kami na nag-guest siya si Dr. Caroline Leaf. Ang specialty niya is for the kids nga daw. Tapos parang yun nga, sabi niya parang ADHD, yung binigay niya na example nun is parang it's coping mechanism. It's a coping mechanism. Tapos parang sabi niya, you have to create a safe space in your room where you let their emotions just be out. Oo. Parang ganon. Totoo. So, it's a sacred space of you and your child para pag every time na pupunta sila doon, okay lang kahit magsigaw sila doon, ganon. Kasi nga, it's one way of how they can process their emotions. Noong una, inaawat ko pa na stop it. Gumaganon pa ako. Pero later on, na-realize ko, okay, sige, you're mad, you go to the other room, but just don't hurt yourself. Oh. Kasi may tendency siya Oo. ginaganon niya yung ulo niya. Ay, ganon. Tapos sinusuntok niya yung niya, na buti na lang, ni-raise ko kasi nung na-mention ko yung sa psychologist niya, nag-offer sila na psychotherapy, couch therapy na malabas ng mga bata yung nararamdaman niya. So, sa bahay, kina-coach din ako ng psychologist namin na if this happens, just let her pero panoorin mo din kung anong ginagawa. Or malayo ka lang, bigyan mo siya ng space. Tapos, yung younger daughter ko ngayon parang ate. Kasi, are you mad? Okay. Bigyan niya yung unan. Ay. You scream. Ginaganon niya. Parang inana niya. Ganon. Tapos, pagtapos na, alam mo yung daughter ko, Mami, okay na ako. Sinasabi niya din na, Mami, I'm done na. Can I have water? Yeah. And I think very helpful yan. Like how you regulate your emotions. Hindi lang for those who are diagnosed with mental health issues. Kahit sa mga walang diagnosis. Kasi di ba parang tayo minsan, we hide our emotions. Tapos nag-stack up na siya until such time na parang sasabog ka na. Ganon nga daw yung mangyayari sa kanya. Pag bata pa lang, sinusuppress na namin. Ganon yung mangyayari pagtanda. Kaya may tendency na... May tendency na kung ano-anong maiisip, madedepress, tapos magiging violent towards other people. Kasi hindi siya violent ngayon at 10 years old. Hindi siya violent towards other people. Actually, napaka-angel niya. Parang hindi talaga halata. Pero pag siya na, pag may na-trigger siya ng something, nagiging violent siya, nagtatapon ng gamit, tapos pag nalabas niya na, okay na siya. Tapos magsasorry siya sa amin na, sorry if Sabi ko, it's okay. The important thing is you're safe. After what you did, hindi ka nasaktan, ganyan. Tsaka, hindi naman din niya alam paano gamitin yung mga sharp object, pero nilalayo na rin namin. Just to be sure. Kailangan talaga ng supervision. Nilalayo na. Kasi dapat yung utak din ng magulang advance. Yes. Like, anything can happen in that. Actually, magugulat ka, inorasan ko siya. Nung one time, nag-rage siya. Nabot siya 45 minutes. Talaga? Ako yung nauhaw for her. Ano yung ginagawa niya pag ganun? Ang nangyari kasi, yung mga tulad niya kasi, merong compulsive behavior. Merong event nun, napupunta dapat yung friend niya sa bahay namin, pero hindi natuloy. Yung mind niya, fixated siya na, oh my God, I'm so excited, pupunta si ganito, ganyan. Pag sinabi mo last minute sa kanya, na, oh, I'm so sorry, they cannot make it because something happened, boom, pipitik siya. Tapos Okay. ano yung gagawin niya? Gaganyan mo na siya. Magki-clench ng fist. Tapos, gumagano na yung mukha, nag-iiba na. Tapos, mangunguha na ng mababato. Gano'n. Tapos, sisigaw na. Tapos kami ng daughter kong isa, lalabas na kami ng kwarto. Pero, yung kwarto namin may CCTV. Nakanonood lang kami kung anong ginagawa niya. Oh, nice. Oo, kasi kailangan kong bantayan nang hindi ako nakabantay sa... Yes, hindi niya nakikita. hindi niya na-feel nandun yung Oo. ano mo. Para, siya, malabas niya talaga. Yes. Ang hirap, actually, ang hirap. Feeling ko, kung hindi ako strong enough, baka sinabayan ko siya magwala. Alam mo yun, minsan ganun ako Minsan, nung unang-una pa, nung hindi ko pa naiintindihan, nagwawala din ako. Ano ba?
ano ba yan? Parang Oo. ano din ako, natitrigger din ako. Yes, Oo. kasi yun nga, sometimes we can't contain others' emotions. Kaya parang tayo na Nakakatawa. Oo. Oo. So, when it comes to acceptance, kasi nga parang, you mentioned kanina, di ba, yung teacher, biniring up sa'yo, tapos parang sinabi mo, what are we going to do What's next? Oo. Yes. Pero yung question ko din is, ano yung process ng acceptance mo doon? Kasi yung, na-mention mo din na parang hindi siya agad acceptance, di ba? There's a process. So, paano ka dumating sa ganung point and how did you go through it? Actually, hindi ko masagot yan kasi hindi ko na-identify yung step-by-step process kung paano ko na-accept. Mm-mm. Ang ginawa ko na lang, action. Yun nga, parang hindi ko man lang, hindi man lang nag-simmer down sa akin yung sitwasyon na, Hanggang ngayon? hanggang ngayon, okay na ngayon. Pero, nakafocus ako agad sa solution. Mm-mm. Kasi nga, ayoko na patagalin. Yes. Pero yung acceptance, siguro along the way, hindi na una yung acceptance eh. Pero kung titingnan mo sa surface, parang accepted ko na kasi kumuha na ako ng mga therapist, ganyan. Pero ang hirap, ang hindi ko ma-accept is yung limited yung resources. Yes, oo. May nakausap din ako na ganyan Oo. Kasi nga parang hirap silang mag-book. Tapos parang gusto na nila magpa-book. Kaso nga lang, sobrang yung mga, ano ba tawag sa ganyan? Sa specialization ng ganyan? Yung doctors, ang tawag doon, developmental pediatrician. Oo, parang sobrang limited nga daw. Wala pa yata silang 10 sa Pilipinas. Ay, talaga ba? Not sure, pero sobrang konti lang nila. Tapos yung need, ang taas. Hindi yung ratio. Ay, grabe. Ang hirap. Yun, doon ako na-frustrate. Mm-mm. Tapos, nakaka-frustrate din yung mindset ng ibang tao na dapat dapat ganito siya, dapat ganyan. What do you mean dapat ganito? Yung, kunyari, may mga tao na, hindi naman sa anak ko, pero nawi-witness ko sa iba, na parang, ba't ganon? Pinipilit pa rin nilang, isabay sa mga, sa academics, Okay. na kahit nahihirapan na yung bata. Oo. Dumating din ako sa point na gano'n kasi, alam mo yung, di ba nung time natin, uso yung kick out. Oo. Yung pagbagsak ka, makikick out ka. Oo. Parang nasa stuck ako doon sa moment ng bata ako na ilang beses na muntik na mangyari sa akin yun. Mm-mm. Dahil nga para akong daughter ko na slow, Mm-mm. tapos parang ginudge na walang future kasi ganito, mahina sa school. Yes. Oo, so parang ako, takot na baka mga ulit sa kanya yung nangyari sa akin. Mm-mm. Pero, I have to pace myself na iba na kasi ngayon. Iba na yung sitwasyon ngayon. Mm-mm. Yung anak mo, may supportive parent Mm-mm. na parang nandyan for her. Ako noon, financially supported, pero emotionally hindi. Oo. Parang ganun. Parang, yung mom ko parang, siya mismo nagsasabi na, bobo ko, ganyan. Ay, ano. So ang hirap din for me, na tinanggap ko na lang din na ganun ako. Pero, nung nakita ko yung anak ko, nakikita ko rin yung sarili ko. Yes. Actually, alam mo, nag-schedule nga ako ng appointment sa psych, na baka may ADHD din ako. Actually, ngayon gusto kong tanungin Hindi pa ako nag-schedule ako ng doctor's appointment kasi gusto kong malaman. Imagine if meron, ang tanda ko na, I'm like 38 na, ngayon ko lang malalaman. Oo. Ang weird, diba? Kasi, yun yung mga next steps ko naman for myself na, Yes. kilalanin ko nga muna din yung sarili ko. Oo. Baka meron din ako kasi namamana siya eh. Oh. Nasa genes din siya. Mm-mm. So, sino sa amin yung meron? Yung husband ko. Yung husband ko din, nag-struggle din academically before. So, ako lang yung open yung mind na magpa-check. Siya kasi parang, ayaw busy pa niya. ako, wala akong time, parang gano'n. Pero baka ayaw din yan, hindi ko alam. Pero, yun yung next steps ko for me. Gusto ko rin malaman. Baka meron din ako. Yeah. Actually, siguro din siya, parang it's a call for you. Oo. No, to reflect and to Reflect, see oo. if it's something na I should have done before. Pero kasi yung alam lang natin before, that's what we only do Oo. Yun lang yung alam Oo, natin, totoo. 'di ba? Even our parents. So it's just so I think ang ganda lang na ngayon we have these kinds of resources. Pero at the Oo, same time, we sobra. also have to take care of the resources that we have. Na alamin natin if ano ba tong resource na to? Trusted ba tong resource na to before Oo. maniwala tayo? Oo. Ganon. So anyway, yun nga. Paano naman yung when it comes to relationship
mo with yung na-diagnose mo na anak and yung sa hindi? Yung relationship ko, magkaiba. Pareho ko silang love, pero iba yung attention na binibigay ko sa isa sa binibigay ko sa isa. Yung bunso kasi, although watch out din ako sa kanya, mamaya may something din or napapabayaan ko na. Pero kasi, kailangan ako nung isa nung eldest. Kailangan niya ako na nakakaintindi nung sitwasyon niya. Then yung sister naman niya, thankfully, naiintindihan din yung nangyayari. Ngayon, ang relationship ko naman sa kanila is, yung sa anak ko, habang inaalagaan ko yung isa, yung panganay, dahil nga may special needs, yung pangalawa naman, sa kanya ko binubuhos yung gratitude. Kasi okay. grabe siya maging understanding. That's Na tipong na pag alam niyang nahihirapan na ako, siya yung nagdidisiplina dun sa isa. Ay, na, ganun. sige ka. Yung bunso to? Oo. Ilan taon na yung bunso mo? 7. 7, okay. Parang, sige ka, if you hurt yourself, mommy will be upset. Ganyan-ganyan. If you wanna get mad, you go to the other room na lang. Ginaganon niya. Parang pag nag-usap sila, parang siya yung ate. Ay, oo. Tapos, pag meron akong solo moment dun sa bunso ko, nagti-thank you ako sa kanya na, oh, grabe, you know what? I'm so thankful for you because you helped me. Even if you're the bunso, you actually helped me a lot in taking care of your sister, ganyan. And you also take care of her. Even in school, I heard you also checks on her kahit magkaiba kayo ng classroom. Ay, ang sweet. Grabe, sabi ko, yung ibang parents din, sabi, grabe yung youngest mo, grabe para empathetic, na parang, ang matured. Sabi ko, hindi ko rin alam. Sabi ko, hindi ko naman siya tinuruan. Pero siguro, yung mind niya, I have to deal with this. Yes. Kailangan kong, ayoko na siguro dumagdag sa magulang ko. Siguro, feeling ko ganun yung naiisip niya. Yes. Pero how do you make sure na balance? I mean, kasi talagang mag-iiba yung approach sa dalawa, di ba? Pero how do you make sure na parang hindi makaramdam ng lack yung bunso since kailangan ng mas maraming attention ng isa? Pag meron siyang mga requests, talaga binibigay ko. Like, unang-una, ang tataas ng grades niya. So, she deserves it talaga. As in, good student siya. Pag meron siyang mga lambing na, yung tipong bilan ko lang siya ng, kunyari, yung mga stuffed toy na nakita lang niya sa Lazada, ganyan. Ibibilin ko. Kasi ano naman mura lang naman, tsaka maliit na bagay compared sa ginagawa niya for me. Yung mga ganun. Tsaka, nagsischedule kami ng mother-daughter dates. Like, for example, yung husband ko, dala niya yung panganay. Mag-mall sila, tapos kami iba yung trip namin. Parang ganun. Or baliktad naman. Kami yung usually yung therapy ng anak ko sa Ortigas. After nun, nagbabanding kami, nagme-mega mall kami, ganyan. And then yung bunso naman, and yung daddy niya, nagbabanding rin kung saan, kung sports, ganyan. So, nagsischedule kami ng separate dates with the both of them. Okay. So, yung sa therapy, kasi syempre, di ba, katulad na mention mo kanina, yung 35K na... Kasi di ba parang, that's one of the things na parang I see most people would struggle. Like yung consultation. I always, yung sa mga psychologists na in-interview ko, and also dun kila Ate Blessy, Marian, ganyan, I asked them, what if ganito out of budget ka, pero you know that you have to consult? I want to know yung case mo kasi given that you're a freelancer, di ba? It's a wide range of opportunity. Pero paano yung budgeting na ginagawa mo to make sure that you have enough budget for the therapy? Buti na lang, hindi rin ako maluho. Like, di ba, pag mga moms kasi parang wala masyadong gustong bilhin, gano'n. Parang, meron ako mga gustong bilhin, mga maliliit na bagay lang. Pero, ang approach ko is lagi delayed gratification. Inuuna ko talaga lagi yung mga importante. Tapos, kahit na may capability kami to travel, let's say, monthly or every 3 months, hindi namin ginagawa kasi inuuna namin yung kids, tsaka actually inuuna din namin yung investments, yun. Kasi balang araw, syempre, pag matanda na kami, ganyan, yung mga ganung bagay ba. Delayed gratification yung approach ko sa pag-budget. Kahit na
minsan may gusto akong bilhin. Yeah, for example, yan. Ang dami kong friends, inaasar ako, ba't hindi ako nag-iPhone? Okay. Na hanggang ngayon, nagtsatsaga ako sa cellphone na medyo basag-basag. Pag hinubad mo yung phone ko, may scotch tape yan sa loob. Kasi nakakatawa talaga. Kasi hindi ko kailangan. Parang in theory, gusto ko. Kasi, oh my God, ang ganda ng camera, ganyan. Ang social tingnan. Yung parang makasabay ka ba sa mga friends mo na naka-iPhone? Yes. Pero kung titingnan ko talaga ng malalim, parang hindi ko naman talaga kailangan. Yes. Parang it's being more responsible sa mga purchase mo. Gasasera din naman ako sa pagkain. Diyan kami hindi nagtitipid talaga. Yung ref namin laging puno. As in talaga hindi nawawalan. So, how many yung sessions niya in a month? She has SPED tutorial 3 times a week. Okay. Tapos, she has behavioral therapy twice a week. Okay. Tapos, she has psychotherapy twice a month. Oh my gosh. Oo. Di ba natulala ka? Ang daming Wait lang. gastos, no? Okay, wait lang. So, yung SPED niya is different from the traditional school? Oo. Parang ang trabaho ni SPED is to help her understand in her own way yung lessons niya. Hindi ba siya na-overwhelm? Sobrang daming Actually, ini-space out naman namin ng maayos. Tapos, na-expect naman niya may therapy siya eh. Alam niya may therapy siya. Expected niya na rin. Pag wala yung teacher niya, namimiss naman niya. Parang ganun. So, ang ginagawa na, yung SPED kasi parang may lesson sa classroom. May shadow teacher pa pala siya, by the way. Shadow. Sa classroom. Okay. Oo. Kasi nga, kailangan may taga-prom Sa kanya. traditional setting. Pinayagan nun kami mag-shadow teacher. Kasi yung school naman nila, in fairness naman, wini-welcome naman sila kahit may shadow teacher. On a daily yun? Like, Daily. Monday to Friday. Talaga? Tapos monthly yung sweldo ni shadow. Oh my gosh. Oo. So, if you're going to compute it, do you mind sharing yung range niya? Like the budget? Yung tuition niya is like Hindi, excluded na yung tuition. Excluded yung tuition. Like, for the condition lang. additional 35,000 a month. Oh my gosh. Oo. Grabe, no? Kaya work. Yeah, pero Oo. yun nga, other than that, siguro yun din yung parang, I would like to raise awareness na ang taas talaga ng fees Oo. for mental health issues, di ba? So, paano naman yung for those people na that kind of yung amount na yun is enough for them to sustain yung basic needs nila? What if meron pa sa household nila, like family member nila, na meron ng ganong special need? So, paano sila makakapag-provide for them, di ba? Kaya nga, hopefully, may mga, alam mo yun? Subsidize. Yes, oo. Shout out sa gobyerno natin. Baka naman po. Ang hirap. Oo, kasi katulad na mention mo kanina, if hindi siya na-address, potentially, may chance na mag-break ng law. Yeah. Di ba? Oo. So, I hope that we can see yung importance. Importance na Yes. ma-address ng maaga. Oo, yung mga Oo. ganito. Pero again, the resources that we need to address that, minsan walang ganun yung household. Oo. Yung enough resources. So, Ang daming ganyan. Ang oo. daming ganyan. Kaya minsan parang... Actually, I would claim myself as a SPED advocate kasi emotionally attached ako sa issue na to eh. Kasi parang, totoo, ang daming household na ganyan. Actually, yung sa anak ko, ang dami pa niyang kailangan therapy. Pero sabi nung doctor niya, yung developmental pedia, unahin mo lang muna yung importante na ipe-prescribe ko. The rest can follow. Prescribe medication? Hindi, yung therapy. Siya Therapy. nagsabi na kailangan ng ganito. Kailangan ng psychotherapy dahil may self-harming tendencies. Okay. Tapos, kailangan din ng behavioral para the way she, maano niya yung behavior niya, ma-regulate niya. So, yun. Unahin ko lang daw muna yung importante for now. And then the rest, like occupational therapy or speech therapy, pwedeng later on na. Yes. Kasi alam niya yung gastos. In fairness to our doctor, very Very understanding. Understanding siya Saan na hospital yan? Medical City Okay. sa main. Sa HMO, hindi siya covered, no? Yung ganyan. Alam ko hindi. Hindi siya covered. Out of pocket talaga siya. Out of pocket talaga siya. Kaya kung talagang may law na about inclusivity, pero feeling ko kailangan ng law or mga policies na makakagaan sa buhay ng mga tao Yes. may special needs yung anak. Oo. Ako,
mabubuhay ako siguro kahit walang law na isa-subsidize. What about yung iba? Oo. Kasi kaya namin mag-work, dalawa kami. Oo. Pwede namin matutusan yun. What about yung iba? Yun yung iniisip ko talaga na, gosh, we're so great, we're so blessed na nakakaya natin kahit mahirap. Minsan pag minsan pag kinakapos kami, some family members help out, like my parents, ganyan, o may pang-therapy ka ba? Kayo? Kailangan niyo ba ng tulong? Yun, tumutulong yung mom ko minsan, tapos tinatanggap ko na lang. Kasi, maybe she wants to be part of it, yung maka-help. Kaya kasi syempre, apo niya din yun. So parang, ako hindi na ako unlike na iba na ma-pride na although syempre nakakaya minsan. Yes. Pero yun, tinatanggap na lang, accept all the help you can get. Whether help na pag-alaga or help financially, tanggapin nyo na. Ang hirap ng walang help. Totoo. Totoo. Kaya nga talagang malaking factor na yung husband mo is really intentionally giving, conscious effort. Oo, sobra. Grabe. Oo. Hindi ko alam kung kaya ko mag-isa. Ayun, pero okay. Natanong kita kanina, di ba, like, kamusta ka? Pero, you going through ngayon sa conversation natin, all of this na, like, yung mga pinagdaanan nyo and the current status of your children, di ba? So, if you wish something for you right now, given the circumstances na experience mo, ano yung wish na yun for you and for the moms who are also undergoing the same situation? Ang wish ko is sana yung mga moms like me, minsan sinisisi nila yung sarili nila eh. Dumating ako doon sa point na yun na, oh my God, feeling ko kasalanan ko. Talagang may moment na gano'n na, San ba? Nagkamali ba ako ng pag-ire? Totoo, Kai. As in, kasi di-research ko yan. Kasi, nung lumabas yung daughter ko, naipit siya yung naging conehead siya. Ay, okay. Oo, kasi nahirapan akong umire. First time mga anak, malay ko ba, di ako nakapag-practice, di ba? tapos yung, sinisi ko yung sarili ko talaga. Sinisi ko yung sarili ko na feeling ko kasalanan ko. Tapos, nung pregnant ako sa kanya, 6 weeks na siya pala nun, nagpunta ako ng party. Nag-inuman pa kami. Hindi ko kasi alam. Nabuntis ako. Okay. Walang signs. Kasi nade-delay naman din ako ng period nun eh. And nagkakaroon din eventually. Pero nung time na yon, hindi ko talaga naisip. Nabuntis ako. Nire-regret ko yung araw na yon. So, tinanong mo ba yan sa doktor? Tinanong ko. Sabi niya, hindi mo siya pwedeng sisihin doon sa mga bagay na yun eh. Ang dami talagang factor. Malaking factor genetics. Na baka meron sa family nyo, kaya nga ako magpapatest, diba? So, I just wish yung ibang moms wag masyadong hard sa sarili nila. Like, what I've done to myself na sobrang sinisi ko talaga yung sarili ko. As in, sinisi ko yung sarili ko. Kasi, minsan yung ibang matatanda rin, sisisihin ka rin eh. Na parang, ano ba kasing ginawa mo? Ba't nagkaganyan? Naka-encounter ka ba ng ganun? Oo, no? Oo. As in, sinisi talaga ako. Like, kung kasi, naninigarilyo ka dati, nagiinom ka. Okay. Hindi ko nga alam. At saka yun nga, it's just one of the factors. One of the factors, but not 90% of the factor. Kasi may mga story din ako na ganyan na naririnig na hindi nila alam buntis sila, pero they party, ganon. So, you wouldn't really know. Nagpupuyat ako nun kasi yung job ko nun, sobrang sobrang demanding na events na tipong nagpupuyat, ganyan. Tapos, travel kasi nga events, yun pala, nasistrain na yung katawan ko. Hindi ko naman alam, nabuntis ako. Hindi talaga alam. Yun, so, I just wish na yung ibang moms bigyan ng konting grace period yung sarili nila. Yeah. Na, nahihirapan ka din. Yeah. Hindi lang yung anak mo yung nahihirapan, ikaw din nahihirapan ka din. And, huwag kayo masyadong makinig sa mga matatanda. Sorry ha, pero huwag kayo masyadong makinig based sa mga... on your experience. Based on your experience kasi minsan, they mean well, pero they don't know everything. Yes. And tayo nga, we don't know everything at the age of information na information left and right. Sila pa kaya na all they have is kasabihan, pamahiin, di ba? So, hindi nyo pwedeng
hindi kayo pwede basta magpa-affect. Sana wag kayong masyado magpa-affect pag dumating yung time na naka-encounter kayo na sinisisi kayo. Yes. Kasi hirap talaga nun. Hindi siya nakakatulong actually. So how do you take care of your mental health as a caregiver? How do I take care of my mental health? Yeah. um, Apart from creating the Marami Akong Koda podcast. aside from the podcast talaga, sobrang laking tulong nun, guys. Yung Yeah. creative outlet. True. Ang laking tulong nun. Wala akong masabi. Sin talaga laking tulong. Aside from that, meron kami agreement ng husband ko na we need time for ourselves talaga. Na yearly, meron kaming travel. Kami lang. Hindi kami dalawa, ha? Individual kami. Oh, yeah. Oo. Oh, yeah. I agree. Oh, like last time out of town ako, Cebu, Boracay, ganyan. Ako lang and friends, walang kids, walang husband na iintindihin. Siya naman, sagada. Oo. Binaket list niya, yung lahat na nasa bucket list niya, isa-isa niyang inaano. Kasi magkaiba kami ng trip eh. I like beach, siya ayaw niya. I don't like mountain, siya gusto niya mountain. Oh. Kaya hindi kami pwede magsama sa mga ganyan. Kasi, sabi niya pa nga sa akin, siguro kung kasama sa Sagada, naging pabigat ka lang. Kasi, oh my God, ang hirap pamakit ng bundok. Yun, meron kaming agreement na travel tayo kahit 3 days lang. Kahit hindi kailangan sobrang mataas yung budget. Basta, makatakas lang tayo ng Pero konti. offline, do you still like message each other, ganon? Na Na sa trip, like update, ganon? Oo, pero Not much. Not much, oo. Not much. Like, minsan, one time, nawala ako 7 days. Oo. So, ang ginawa ko lang, parang di ko rin sila kulitin. Yung CCTV namin na medyo malabo, bago ako umalis, pinalitan ko ng mas malinaw. So, doon ka So, doon ako ano nangyari sa mga anak ko, ganyan, sa ako, ganyan. So, doon ako nakikinood, hindi ko sila kinukulit. So, yun. Yes, I think very important yun. Yun nga din yung parang yun nga din yung something na we were not aware before. Na parang when you take time for yourself, na Hindi siya masama. kapag may pamilya ka na or when you're in a relationship na parang ang selfish mo naman, ganon. Pero for as long as you have the agreement, ganon, I think it's really gonna help kasi you also have to build a life outside of your family and your relationship. Oo, tsaka lumalabas pa rin ako talaga. Like, nagpupunta pa rin ako ng parties, ng mga bar. Like, last Friday lang punta ako Pero, yun talaga kasi yung personality ko Mahilig akong gumala talaga. Oo. I'm doing my best na hindi ako mawala sa totoong ako. Yes. Kasi hindi porket yun nga doon ako nagkakaroon ng mga judgment. Kasi yung ibang nakakakita sa akin, dapat di mo na ginagawa yan. Oo. May pamilya ka na Parang, bakit? Parang, oh my God, pinapayagan ka ng asawa mo? Oh, parang something gulat, new. Parang gulat na gulat kayo. Parang may karapatan naman kami mag-enjoy. Kasi Yes, oo. nag-work kami 5 times a week. And you're doing your responsibility. We're doing our responsibilities. Hindi kami nagkukulang. So, tingin ko deserve naman namin Yes. kasi individuals din kami before kami naging parents. Yes. So, yun din yung gusto ko sabihin sa mga parents na may special needs. Oo, nakaka-guilty actually. Naiintindihan ko naman. Pero, for you to be like a better parent, kailangan nyo mag-step back ng konti, mag-recharge. Kasi pagbalik mo, bagong tao ka na. Yeah. May fresh ka na. Yung mind mo, physically, fresh ka. Tapos, hindi ka na madaling matrigger. Oo. So, nakarelax ka So, yun, ang laking factor talaga na alagaan talaga yung sarili, mental Yes. health. Tsaka yun, yung makipag-usap ka sa mga hindi nakaka-relate sa'yo. Yung totally different topics naman yung pag-usapan nyo. Oo. Kasi kami, mga special needs parents, may support group kami. Yes. Intimate group. So, wala kaming pinag-usapan kundi yung mga anak namin. Oo. Minsan mamaumay ka din, di ba? Oo. So, kailangan maghanap ka ng ibang crowd na Different iba naman. environment. Ibang environment. Wala naman masama dun It doesn't mean naman na kinakalimutan mo na yung responsibilities mo. No, not at all. Yun nga, going back to what I said, don't be too hard on yourself talaga. Yes, that's so nice. Kasi, Oo. especially for family members na may ganong klaseng case sa family nila, they tend to
alam mo yun, it's quite difficult to separate yourself from it. Kasi nga, yung guilt is doble dahil mas kailangan ka ng Totoo. family member, ganun. Pero still, you have to give yourself some grace and to understand na you're coming from a place na I have to fill my own cup. Kasi Oo. mas kailangan niya ako para makapagbigay ako. Para buo ka na ulit. Yes. Kasi you cannot you cannot give from an empty cup. Hindi ka makapag-pour pag walang laman yung cup. Yes, yon. Anything else advice for... Advice, Yeah, ano ba yan? any- Feeling expert. like from your experience. From my ganyan. experience, Oo. ano ba? Any advice that you can give to parents na siguro yung mga pa lang, parang In denial. nakakapansin pa lang ng mga symptoms, ganun. Journey nyo yan. Kung in denial kayo, let's say for the past 3 months, in denial kayo or 6 months, okay lang. Pwede, you can keep it that way. Pero ano ba talagang mas importante? Mm-mm. Yung sasabihin ng ibang tao or yung bata? Yeah. Yun lagi yung advice ko sa mga friends ko na nagtatanong sa akin, ano bang gagawin? Ano bang una namin gagawin? Mm-mm. Siyempre, unang-una, i-accept nyo, unti-unti, hindi instant. Mm-mm. Kasi kung nasa stage ka pa na in denial ka na, hindi naman, mild lang, ganun. Yun nga kahit mild, it can progress Oo. So, lang talaga, dahan-dahan, I respect your journey, respect nyo rin yung journey nyo, huwag nyo rin madaliin. Pero, huwag din masyadong patagalin. Kasi Yes. importante talaga yung bata, kung ano mangyayari sa kanya. Mm-mm. Ayun, yun for me. And for the moms na parang nakaka-feel ng burnout, Burnout? Yeah. Nako, lumabas muna kayo. Pangin kayo. Kayo. Communicate talaga. Like, for example, if you're a single mom, pero meron ka namang family, pwede mong iwan muna sa parents mo. Labas ka muna. Like, go out with friends. Kahit 3 hours lang. Or uwi ka na sa gabi. Kasi nakakapagod din yung lagi mo kasama yung anak mo tapos ang kulit-kulit sa ingay. Oo. And you have to, Oo. parang you have to accept na may ganun kang moments. Kasi ako, as a tita, may times na parang, kukulit ninyo, ganun. Parang hindi ka naman parang 100% na, Loving. oo, ganun. Oo. Tao ka lang Oo. Meron kang mga switch na pag na press, mati-trigger ka din. Kasi Yes. tao ka lang talaga. Tapos, yun, lumabas kayo, wala talagang masama to spend time with yourself. Yeah, ayun. Thank you so much, Cheryl. Yes, And also, thank you din. yeah, invite them to listen to your Marami Ayan. Akong Kuda podcast. Oo, nako. So, nasa Spotify kami, Madami Akong Kuda, Season 2. So, yun, mga nasa kami, top 10 kami ni Kai. Charot! Yes! Top 10 kami sa Philippines. Yeah! Yun. So, kami naman, topics naman namin doon mga about toxic family culture, generational curse talaga. Yung mga generational trauma. Yan. And how it affects women in business. So, Yeah, wow. yun yung mga topics namin. Medyo related dito. Oo. Kasi may mental health topics din kami. So, ayun. Yeah. Thank you, Kai. Yeah. You're welcome. Thank you din. More content for mental health. Yes, oo, kailangan. Yes. Kailangan. Yeah. And also, okay, anything else? Offers mo. Baka may kailangan ng service mo. Sa email marketing, tuloy pa rin, may clients pa rin. So, but for now, I'm really focusing on resting din. Oh. Creating podcast, yun, content. Okay. Thank you so much. Thank you, Kai. Yeah. Thank and you. until next episode, I'll see you again. Bye. Bye!